praise thine holy name. Worship you, Lord, in the beauty of your holiness. Yes, you are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Hallelujah. Magandang umaga po. For this week, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng kanyang salita. So magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa QICM sa Doha. Magandang umaga sa mga Reyes Dizon families na dati kong kaalsad group dyan din sa Doha. At sa lahat na naifo-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po at welcome sa inyong lahat sa ating pag-aaral ngayon. That the word of the Lord change every heart and every one of us. Tayo po ay manalangin. May kagalakan, may kapayapaan, punong-puno ng inyong pag-ibig ang amin pong nadarama araw-araw. Salamat po sa aming pag-aaral ngayon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Mas marami, Panginoon, ang aming maabot ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon. We thank you and praise you for who you are and what you can do to us and through us because of your great love for each and every one of us. We give you all the praise and all the glory, Father God, in the name of your most precious Son, Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan, purihin ang Panginoon. Ikaw ang aking unang nakita dyan. Ayan, good morning, Sister Tess UC. Magandang umaga sa inyo dyan. Purihin ang Panginoon on the other part of the world. Sige po. So, sisimulan po natin itong kabanatang ito o bahaging ito ang patungkol sa ating Panginoong Kristo. We need to get to know who Jesus is para lalo po natin siyang mapaglingkuran kung kilalang-kilala natin siya. Kapag po binabanggit ang ang pangalang Hesukristo, hindi pwedeng hindi mo rin siya bigyan ng Panginoon or Lord. Yan po ay sa lumang tipan ay si Yahweh. Sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kilalanin natin siya ng mabuti sapagkat sa pamamagitan niyan ay higit pa tayong mapalapit sa Kanya at nang mapaglingkuran natin siya ng buong buo. At habang tayo nabubuhay ay patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Yan, good morning, Brother Roger Ablea, Sister Mariette Carlos, Sister Maricel Gamulo Tolentino. Yan. So, sisimulan natin na sabihin na kapag binabanggit mo ang pangalang Hesukristo, ay siguradong binabanggit mo ang pagsasabing Panginoon, the Lord, the Savior. Unahin po natin na basahin ang John chapter 13, verse 13. John 13:13. Dito po sa isa sa mga gospel. John 13:13. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Napakaganda po nun, no? Ito po ay sinasabi mismo ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung pinag-aralan natin as Savior and Lord ng topic po natin. I think we're already topic 27 today. Nasabi ko pa rin po na topic 26. Pero ito po ay sinimulan natin nung Thursday. Siya ang guro at Panginoon. Siya ang Panginoon at Kristo. Doon naman po sa Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 verse 36. So binabanggit ko lang po ito. We're supposed to be topic 27 na. Acts chapter 2 verse 36 ay sinasabi po sa atin
na kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, Savior and Lord. Tapos po, binasa rin natin yung pahayag, yung Revelation 19 verse 16. Revelation 19 verse 16. Ito po, binabanggit, sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So ito po ang tinapos natin last Thursday. That was topic 26. So now we are topic 27. Naisulat ko pa rin po na topic 26. Yan po. So makikita natin dito yung kabuuan, yung buod, the summary, na bukod tangi ang ating Panginoon. Panginoon sa Kristo, bukod tangi siya. Nakahihigit siya sa lahat. Karapat dapat siyang sambahin, papurihan at parangalan. Hallelujah. Siya lamang ang may titulong ganun, hindi lang titulo. It's not only a title, but it is the truth. Yun ang kanyang ginagawa. He's our teacher. He's our Lord. Wala nang ibang hihigit sa pagtuturo ng Panginoon Kristo. At ngayon, ang banal na Espiritu ang nagpapatuloy niyan na nagtuturo sa atin, nagpapaliwanag, pinalalawak, yung clear, ika nga. Gusto ng Panginoon ang ating pagkakaalam sa Kanya ay maliwanag, hindi malabo. Marami pong mga questionable na mga bagay na ginagawa ng mga tao na nagsasabing sila ang Kristo. Iisa lamang ang Hesukristo. Walang pwedeng mag-angkin yan kahit sinong tao. Meron nga pong taong nagsasabing siya na daw ang talagang ang Hesukristo. That's a false Jesus Christ. Kaya parang sinasabi, kung anong ginagawa niya, yun ang sinasabi ng Diyos. Hindi po. There is only one Jesus Christ. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao at nagbalik na sa langit at babalik na muli. Eh, hindi pwede na magsabi na siya ang bagong Hesukristo. Can He die and rise again from the dead? Sino man na maipako siya sa krus at siya ay nabuhay na maguli at yun ang pwedeng magsabi. Pero kung hindi ka namatay at nabuhay na maguli, fake ka. Fake lang yun. Sinasabi ko na po yan ng tuwiran sapagkat ito ay kailangan nating alam. Marami ang magpapanggap. Yan nga po ang sinabi sa atin dun sa Matthew chapter 24. Di po ba? Sige, balikan po natin yon para maliwanag tayo. Matthew chapter 24. Sinabi ng Panginoong Hesukristo yan na marami ang magpapanggap. Dun po sa Matthew chapter 24 yan. Mag-ingat kayo, sabi po ng Panginoon, Matthew 24 verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabing, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makaririnig, ayun, at marami silang maililigaw. Iba naman po yung verse 6. So dito, sinasabi ng Panginoon in Matthew 24 verses 4 and 5, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabing, ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Sinabi na po ng ating Panginoon Kristo yun, maliwanag sa kanyang salita, na marami ang maililigaw sapagkat hindi nila talagang kilala ang Panginoong Kristo. Kaya nga po, kikilalanin natin siya. Marami nang sasabing, kilala ko ang Panginoon, kilala ko si Kristo, kilala ko yan. Pero alam po, iba po yung kilala mo lang siya, you know Him. Is He, yung tanong yun siya ba ang tagapagligtas mo? Tinanggap mo na ba siya bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay? Diba? Tinubos ka na ba niya? Nagpatubos ka ba? Have you asked forgiveness from all your sins? Kasi,
kailangan nating amini na tayo taong makasalanan at nangangailangan tayong tagapagligtas. Yung magliligtas sa atin, sa ating kalagayan ng makasalanan. Para ilipat niya tayo magmula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya nga, alam natin yon. Kailangang alam natin yon. Pagka hindi pa natin alam, have we repented of our sins? Tayo ba ay humingi na ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan? Nagpalinis na ba tayo ng kanyang dugo? Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Explain ko na po yan ng mabuti. Ngayon, so tignan pa natin siya ngayon for today. Tignan natin, Colossians chapter 1. So binanggit ko lang po sa inyo yung Matthew chapter 24 para po alam ninyo na marami ang magpapanggap, marami ang magsasabing, ako ang Mesiyas. Ang sabi nga ng Panginoon, marami silang maililigaw because they do not really know the Lord personally. Personally. Kaya nga po, yung mga taong naghahanap talaga sa Diyos, ay mapupunta pa dun sa mga bagay na mali. Kaya nga, we need to pray and keep on praying na ang mga tao tunay na kilalanin ng Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng kanilang buhay. So we are in Colossians chapter 1. Dito na ang ating pagpapatuloy. Colossians chapter 1 verses 16 and 17. Colossians chapter 1 verses 16 and verse 17. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, excuse me po, binabasa ko po, Colossians chapter 1 verses 16 and 17. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Yun po. Kung babasahin mo, yun ang una. Yung paglikha. Walang ibang naglikha ng lahat ng bagay o nalikha ang lahat ng bagay dahil sa Kanya. Nung nagsalita ang Diyos, di ba? Nung nagsalita ang Diyos, let there be light. That was the Word. Tapos, sa bagong tipan, and the Word, yung hindi nakikita, yung Word na lumabas, na hindi nakikita, ay nagpakita at nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us. Siya'y nagkatawang tao at siya'y namuhay ng kasama natin. Sa John chapter 1 naman, iyon. Yung salita ay naging tao. Yun po. Yun naman makikita natin yun sa John chapter 1. So, look it up there. Dun po sa John chapter 1 yun. Na yung salita ay nagkatawang tao. So, kailangan alam po natin yan. He is both God and man. Kasi po, maraming nagsasabi, He's only man. Ay, kung siya po ay tao lang, hindi po niya kayang magligtas. Kaya nga, Diyos na nagkatawang tao ang nagligtas sa atin. Kasi ang mga tao, gumagawa sila ng sarili nilang katuruan. At marami ang naililigaw, milyong mga tao. Milyon mga tao. Naniniwala sila sa Panginoon Kristo pero siya'y tao lang. Hindi po ang sinasabi ng salita ng Diyos, He is both God and man. So maliwanag po yun. Kailangan po maliwanag na maliwanag yun. We believe that Jesus Christ is both God and man. Imposible man sa kaisipan ng tao, pero walang imposible sa Diyos. Siya na lumalang sa atin ay pwede siya na siya'y magpakita sa atin na parang isang tao. Kaya nga, lahat ng mga bagay
na paghihirapan natin, lahat ng mga bagay na dinaanan natin, dinaanan din niya nung siya ay nagkatawang tao. But He is God. Kaya nga naiintindihan niya ang ating mga paghihirap, naiintindihan niya yung ating pagluha, dalamhati. Isa lang ang hindi niya ginawa. Diba? Alam natin yon. Isa lang ang magkasala. Hindi siya nagkasala. Kasi kung siya'y magkakasala, hindi siya magiging Panginoon natin at hindi siya karapat-dapat kung siya'y may kasalanan. Kaya He's the sinless and perfect. Walang bahid, walang dungis. The perfect Lamb of God. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya kailangan po ito ay malinaw sa atin. So in Colossians chapter 1 verses 16 and 17, binabanggit nun, lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita o hindi, pinamamahalaan siya lahat yon. Namumuno sa may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Ang Panginoon Kristo. At para sa Kanya. So ang lahat ng creation is for Him, para sa Kanya. To glorify, para maipakita niya na siya'y tunay na Diyos, pinatunayan niya yan. He created the heavens and the earth by His word. Yung salita lang niya. By the word of His mouth. Tapos nakalagay doon, siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Alam niyo po, He holds everything by the word of His power. Yung salita niya. Di po ba merong mga taong mga magician, halimbawa, kunwari, na yung isang bagay, napapahold nila ng gano'n. Kasi may gravity, di ba? So kapag ang isang bagay, nandyan, mahuhulog yon. Pero ang ating Panginoon Kristo, He holds everything. Yung mga nasa kalawakan, paanong nandoon at hindi sila nagkabangga-bangga? Who holds all that in place? It is the Lord Jesus Christ. Siya. Ganyan ang kapangyarihan niya. He holds everything by the word of His power. Yung salita niya, it holds everything. Yung gravity, lahat ng bagay, for who we are, siya lahat yan. There is no other one. Hallelujah. Tapos ano pa? Colossians chapter 1 verse 18, yung kasunod na talata. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Yun po, sinabi na sa atin dito. Maliwanag po yan. I'm reading in Colossians. Yan po ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Siyang sumulat nito, mga taga-Kolosas. So, sabi niya doon, siyang ulo, He is the head of the church. Marami rin po ang gumagamit noon ng word na yon. Sila lang daw. Alam niyo po, ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat. It's not exclusive para sa iilang tao lang. Hindi mo pwedeng angkinin lang ang Panginoon sa Kristo, kayo lang maliligtas. Hindi po. Salvation is offered to all humanity. Basta tao ka, bahagi ka. Sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay nagkatawang tao. At pagkatapos nun, siya rin ang lumikha sa atin, so nalalaman niya kung sino tayo, ano tayo. At bago pa man tayo, even bago pa man tayo pinanganak dito, before the foundation of the world, He already knew who you are. When are you going to be born? Lahat ng yan. Napaka-advance ang ating Diyos. Hindi lang advance. Because He's the Alpha and the Omega. Siya yung omnipotent, omnipresent, omniscient God. He is sovereign. He is above all. Kaya nga meron tayong awit, above all powers, above all. Above all. Nakahihigit sa lahat ng may imagine ng tao and even beyond ng ating may imagine. He is the one. Wala nang iba. Kaya, Romans chapter 14 verse 9. Romans chapter 14 verse 9. Basahin po natin. Romans 14:9.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Romans 14:9. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Tignan niyo po yun. He is both Lord of the living and the dead. Kanina po, tiningnan natin doon na siya ang ulo. He is the head of the church. Wala pong ibang magiging head. Kaya nga sabi niya, there is only one way, di ba? One truth, one Lord, isa. He is the way, He is the truth, He is the life. At walang makakarating sa langit o sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan. There is no other one. Sinisimplihan na nga ng Panginoon sa atin na wala nang ibang makakarating doon kundi sa pamamagitan niya. Simple na lang. Ang mga taong nagko-complicate nun. Maraming, sabi nila, ang pwedeng daanan papunta sa Diyos, hindi. Sinabi na ng Panginoon, isa lang, isa lang. Siguro po, naintindihan naman natin ang isa lang, only one. Di po ba? Kaya nga, sabi niya, He is Lord both of the living and the dead. Yun po ang binasa natin in Romans chapter 14 verse 9. Ano po ang ibig sabihin nun? Basahin ko po uli. Romans 14 verse 9. Sabi po dito, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ibig sabihin, pati yung mga namatay, siya pa rin. Yes. Bakit? Di po ba sa lumang tipan, wala pa ang Panginoon sa Kristo? So where did the righteous people, yung sumampalataya in the shadow, kahit na hindi pa nandoon ang Panginoon sa Kristo, but they look forward that there will be a Savior and Lord and Redeemer. Pinaliwanag na yan. Right there, doon pa lamang sa Genesis, nung kinonfront na o hinarap ng Panginoon si Adan at si Eva, sabi niya, meron siyang ipapadalang Redeemer. Diba? Unang-una yan. So, let's go there para po maliwanag. Kasi, mabuti na po yung maliwanag, ano? Para hindi masasabi na tayo ay nagsasalita lang on our own. Diba? Dun sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, sinabi na kaagad, right there sa hardin. Sabi niya, Genesis chapter 3 verse 15, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhinyay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sino po ang kinakausap ng Panginoon? Kinakausap po niya yung Diablo na nandoon sa snake. Sabi niya, yung binhi mo. So it means, ang Diablo, meron din siyang seed. Pero wrong seed. Dark seed. Nakasisira. Alam na niya. Because he wants. Bakit? Bakit niya nilalabanan ng Diyos? Gusto niya yung kalaban natin, our spiritual enemy, the devil. He was Lucifer before and then nagrebelde siya sa Diyos. Gusto niya, siya ang pumalit sa Diyos. Hindi naman pwede yun. He's also a created being. Siya man ay nilalang ng Diyos. So, hindi ba alam ng Diyos na siya magiging ganon? Alam niya. Alam niya. But God is sovereign. He knows everything. Hindi mabibigla ang Diyos sa anumang bagay dito sa lupa, sa langit, sa lahat. He knows. Alam niya lahat. Kaya walang makapagtatago sa Kanya. Gusto niya kasi palitan niya ang Diyos. Pwede ba yun? Siya nga ang nilalang din. Tandaan po natin, the enemy cannot create. Hindi siya pwede. He is not a creator. There's only one creator. Siya yung lumalang. Isa lang. Kinokopya niya. Copy-copy lang. Copy-paste. Katulad ng ginagawa ng marami ngayon. Copy-paste. Diba? Ang Diyos ang original. Walang nauuna sa Kanya at wala na pagkatapos niya. Original siya. Dito pa lang, sinabi niyang binhi mo. So it means gagawa rin ng kalaban para barahin yung
tagapagligtas na yon. Kaya all throughout the Old Testament, lagi na gumagawa ang Panginoon para iligtas ang lahi na gusto niya kung saan manggagaling ang Panginoong Jesucristo. Eh, sabi niya, binhi niya, mag-aaway kayo, sabi niya, the seed of the woman. Tandaan po natin, seed. Sabi niya, binhi niya laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong yan. Fatal, pagdurog sa ulo. Pero ikaw, sabi niya, tutuklaw ka, pero doon lamang sa sakong. So what was that? Yun ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakatuklaw siya dun sa sakong. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. He rose again from the dead. He did not remain on the grave. He rose from the dead. Kaya pagkatapos noon, di ba, bakit niya sinabi doon sa Romans 14:9, siya ang Diyos ng mga buhay at mga patay? Sapagkat yung mga namatay and believe in the coming of the Lord Jesus Christ, nung sila'y namatay, they were in a place. Sila'y nasa isang lugar. Wala pa kasing makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga, those who were dead and believed in God and the Savior, the Lord Jesus Christ, they look forward to it. They were all in a place. Nung ang Panginoon ay pumanik na uli, then He took all of them, yung mga namatay na that are in God, in Christ. Ibig sabihin, in advance. So tayo namang nabubuhay who are here on earth, ngayon, now. Tayo rin, we have the same Lord. Yung mga nauna na, they died, but they still live. Kaya kasi sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Ako ang buhay, ako ang pagkabuhay na muli. Kaya all those who were dead were raised, dinala na ng Panginoon there kung saan siya. And we, na naririto, we will be caught up later on pag tayo kukunin na ng Panginoon. If at any time He comes, He'll take us away first. Alisin muna niya tayo dito. Kaya nga, kilalanin natin ang mabuti ang Panginoong Jesucristo. We always call Him Lord, Panginoon, Jesucristo. Jesus na tagapagligtas. Kristo, siya na pinahiran. He is the head of the church. Kukunin niya tayo so that we will be together with Him forever and ever and ever and ever, ever. Siya talaga yung forever. Wala nang iba. Kaya itong mga talatang ito na may lugar ba sa ating puso? Tulad din, may lugar ba ang Panginoon Jesucristo sa ating puso? Actually, kailangan siya talaga ang nag-o-occupy ng ating buong pagkatao. In our spirit, in our soul, in our bodies. Sino ba ang nakaupo sa trono ng buhay mo? Who makes decisions for you? Diba? Sabi ng Panginoon, I will lead you, I will guide you. I have a plan, I have a will. Meron akong plano, meron akong kalooban para sa iyo. Sinusunod ba natin yon? Because God has intended, talagang intensyon ng Diyos, na bawat isang tao na bubuhay dito, God has a plan, God has a purpose. Merong plano ang Diyos para sa buhay mo, para sa buhay ko. Meron siyang kalooban para sa His will. Yung kalooban niya para sa atin. Yung mga talento, kakayanan na idiniposito niya sa atin. He deposited talents and abilities na tayo lang ang makagagawa. Walang copy-paste. Bagamat tayo pare-parehong tao, we have the same features, pero yung ating kakayanan, yung mga bagay na ating magagawa, they are different from one another. Kahit nga yung ating thumb mark, di ba? Thumb mark. Maraming mga tao, kung hindi makasulat, thumb mark. Kasi yung thumb mark mo, sa'yo lang yun. Walang copy yun. Alam niyo po yung niebe, yung snow, when it falls, kapag yan, kahit isang niebe, isang patak na ganun, when they look at it in the microscope, everyone ay kakaiba, one after the other.
Kaya ganun ka-meticulous, ganun ka-particular ang ating Diyos. So walang pagsala na hindi pwedeng hindi tayo sumampalataya sa Kanya because He knows the smallest detail. Kahit nga po yung cell ng body natin, our body cell, isa. Isang cell. Kahit yun lang, isang cell. Hindi mo po pa sinasabi yung mga cells mo from the head up to your toes. Isa lang, isang bahagi lang. It is almost unthinkable kung papaanong meticulous na inano ng Panginoon. Yun nga ang iba, sinasabi nila, it's like a city, parang isang syudad. Nandun na lahat. For everyone. Kaya nga, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? We are fearfully and wonderfully made. Napakadakila ng Panginoon. That is written in Psalm 139. Kaya nga, even our eyes, even our nose, even our skin, lahat. Everything. Kaya nga sinabi, everything. Lahat. Wala nang mauuna pa sa Kanya. Wala nang mahuli sa Kanya. He's everything. He knows the smallest detail. Di ba sabi niya, kahit buhok natin, nabilang mo na ba yung buhok mo? Hindi pa naman, di ba? Unless nakakalbuhin mo yung ulo mo, tapos yung bawat isang hibla, pipiliin mo ng isa-isa, kailan kaya matatapos? Di ba? Kung yan ay very particular ka dyan. Pero sabi niya, He knows the number of our hairs. So it means every movement, kahit anong galaw natin, yung bawat hininga natin, our breath, in, out, di ba? Hinga. Di ba humihinga tayo? Automatic yan, di ba? Kasi kapag hindi na tayo humihinga, we are already dead. Patay na tayo. Yung katawan ay mabubulok, masisira. But our spirit and our soul will live forever. Yun ang part na hindi natin nakikita. We cannot see our will, we cannot see our emotions, we can feel our emotions, but we can't see our emotions. Diba? Alam natin may brain tayo, but the functions of the brain, marami pa po ang hindi pa nadidiscovery ng tao. It's only a fraction, ika nga. Even in science, they know that. Kaya nga, ikaw at ako, kapatid, ikaw na nag-aaral ngayon kasama ko, mahalaga ka para sa Diyos. Mahalaga ka. There is no one else. Siya, there is no one else like Him, at ikaw din, wala kang kawangis. Ibig sabihin, kahit na yung mga Siamese twins, kahit na yung lahat, they have different personalities. Different pa rin. Walang copy-paste. God doesn't copy. You're always original. Amen po ba? So, yung topic po natin ngayon is already topic 27. I made a mistake na ilagay ko pong topic 26 pa rin. It's already topic 27. Kaya yes, pinag-aaralan pa natin, He is both Savior and Lord. Lord and Savior. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat. Ipinaliliwanag mo ng detalye sa amin. Para sa ganon, we can stand in awe of you. You are awesome. You are beyond description. Too marvelous, sabi nga ng isang awit. Too marvelous for words. Kahanga-hanga, kulang ang mga salita para bigkasin ka. Yung pangalan mo ay kahanga-hanga. Your name is Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Lahat na. Kaya nga nung nagpakilala ka, tinanong ni Moises, anong sasabihin ko? Sabihin mong, ako'y si ako. Marami ang sa lumang tipan. A God with no name. Diyos na hindi nila alam ang pangalan. Pero nagpakilala ang Diyos sa kanyang bansang Israel para makilala siya. He says, tell them, I am who I am. Yun ang pinaka-shortest na masasabi.
But God encompasses everything. It is innumerable, unshakable, unimaginable. Hindi mo kayang maisip ang mga bagay na binibigay niya. Sabi nga niya, as far as the east is from the west, doon niya pinapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi na niya yun aalalahanin pa, kinalimutan niya. Tapos ganun din, heaven is my throne and earth is my footstool. Sinabi rin niya yan in the book of Isaiah. Tapos sabi niya, yung kaisipan niyo at kaisipan ko, napakalayo nun. You cannot fathom ang lahat ng bagay. He even questioned Job. Akala ni Job kilala na niya ang Diyos. But later on, he found out he doesn't know anything about Him. Kaya kami man, Lord, in humility, we come before you. Sapagkat alam namin, ang aming alam is only a fraction. Konti. Kaya nga, lumalapit kami sa iyo. Nais ka naming kilalanin. Nais naming yung tibok ng puso mo ay marinig din namin, Lord. Ang tibok ng iyong puso ay para sa amin. Pagmamahal, kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin. For God so loved the world, He demonstrated His love for us while we were yet sinners. Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. For God so loved the world, John 3:16. Kayo na lamang. He knows our name. I have written your name in the palm of my hands, sabi niya. Alam niya ang mga pangalan natin. Kahit marami, mayroong mga pangalang pare-parehas na pangalan, alam pa rin niya ang pagkakaiba ng pangalan ng isa sa pangalan ng iba. Kahit maraming may ganyang pangalan. Lord, marami pong salamat. It's too wonderful for us. Too lofty. Kaya nga, sinasabi doon sa Psalm 113, where can I flee from your spirit? Saan ako makapagtatago na hindi mo ako makikita? Anong lugar na mapupuntahan ko na hindi mo alam? He knows everything. Kaya nga po, in humility, we ask you, Lord, na kami po ay maging tunay sa inyong harapan. Walang pag-iimbot, walang pagkukunwari sa inyong harapan. Yung totoong totoo. You want us to be honest, to be truthful. Kung merong masakit sa amin, sabihin namin, Lord, masakit ito. Sumakit ang damdamin mo, Lord, sumakit ang damdamin ko. Because He wants us to get close to Him. He wants us to express our heart to Him. He wants to listen to us. But Lord, help us to listen to you. Kami man makinig sa iyo, Lord. Hindi lamang na pinakikinggan mo ang aming panalangin, kundi kami man ay makinig sa mga instruction mo para iyon ang aming magawa. Para hindi kami mawala sa inyong presensya at maakay ng mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinubuhos mo sa amin. Where sin abounds, grace much more abounds. Kung saan ang kasalanan, mas higit ang biyaya mo. Kaya ang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It's not just physical life, but eternity, yung pangwalang hanggan. Kaya maraming salamat, Panginoon, for this offer. We have accepted you as our personal Savior and Lord of our lives. We glorify you. We honor you. We give you praise. You deserve all the worship. You deserve all the praise. You deserve all the adoration that we can express from our mouths and from our hearts, Lord. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito pong aming dalangin sa iyo, Ama, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Receive and get to know who Jesus is. The truth about Him. He is life. He is the only way. Get to know Him for who He is. Discover it by yourself. Receive His healing if you need healing. In your spirit, in your soul, in your bodies. Receive answers to prayers because every prayer is answered in Jesus' name alone.
Receive whatever you need. Kung anong kailangan mo, ipagkakalob niya ito sa iyo. Kahit na ano, nothing is too difficult for Him. God bless po. All in Jesus' name. So maraming salamat sa inyong nariyaan. Purihin ng Panginoon sa inyo, nakasama ko ng live. Kaya nga binabanggit ko lagi mga pangalan nyo if I can see. Kasi kuminsan ng bilis-bilis eh. Sister Rose Dizon, Sister Tess UC, kanina pa yan, Sister Evelyn Oblea, Sister Jenaline Carlos UC, ayan, maraming salamat. Yan, salamat. Purihin ng Panginoon, Sister Luz Mandap, Sister Corazon Carreon, ayan, salamat. Sister Norma Limon, Sister Christine Pilapil Arzadon, si Brother Roger Oblea, yan, kanina, Sister Novi Zaratan, Sister Mariat Carlos, ayan, salamat sa inyo na nandyan. Purihin ng Panginoon sa bawat buhay natin, Sister Imelda Villa, ayan, salamat sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. God bless you, and I'll see you tomorrow. So, yung topic po natin ito is 27. So, tomorrow will be topic 28. God bless.